Hello po sa ating lahat. Mapagpalang gabi po muli. Ayun, another night na naman no, na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para makarinig ng kanyang salita. Kaya naman, i-mention muna po yung yung ating mga kapatid, kapamilya. Amen. Para sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos at masalurin po nila ngayong gabi. Kaya naman, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Yes, Heavenly Father, we thank you po sa another night. Salamat sa panibagong gabi, Panginoon, na binigyan po kami ng pagkakataon para kami po'y makarinig ng iyong salita at dalangin ko agad na patuloy kang kumilos, patuloy kang gumalaw, Panginoon, magamat online po ito, Panginoon, pero hindi ka po nalilimitahan, O God. Alam po namin na may gagawin kang dakilang bagay sa buhay ng bawat isa, O God, na kasama po namin nanunood, Panginoon. At Lord, dalangin ko, O God, na patuloy kang manguna sa gawain na to, maging sentro ka, Panginoon. At Lord, dalangin ko na ihanda mo rin po yung mga lingkod mo na makikinig ng iyong salita. We thank you, O God, in Jesus' name. Amen and Amen. Ang ating text po sa gabing ito ay matatagpuan sa Philippians chapter 1 verse 6. Sabi po dito, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kung magre-reflect po tayo sa verse na to, no, it reminds us na hindi tayo pinili ng Diyos dahil sa ating abilities or qualifications na meron tayo. Pinili po tayo ng ating Panginoon kasi alam niyang mapagkakatiwalaan tayo para gawin ang mga bagay na nais niyang gawin sa pamamagitan po natin. Kaya naman ang title po natin for tonight is God Qualifies the Called. Isa ito sa quote na paborito po ng lahat. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? We know that God has a specific design for your life. He has created you for a specific purpose. In fact, tinawag niya po tayo bago pa lamang po tayo nabuo sa sinapupunan ng ating mga ina. Amen. Kaya naman ngayong gabi, meron po tayong 3 points na talaga namang mapapasabi tayo ng thank you, Lord. Amen. Kaya ang unang points po natin ay God calls the unlikely. In 1 Corinthians chapter 1 verse 27, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Throughout the Bible, pinili ng Panginoon yung mga unlikely people para sa kanyang plano. Kung maalala po natin na si Moises na uutal-utal kung magsalita, pero ginamit pa rin ng Panginoon upang iligtas ang mga Israelita mula sa mga Ehipto. At si Gideon naman na isa sa pinaka-paborito kong character sa Bible na pinakamaliit sa kanilang angkan ay ginamit ng Diyos upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Pero despite ng kanilang mga flaws, ginamit pa rin sila ng Panginoon. Amen. Pinakita po ni Moises at Gideon na hindi mahalaga kung gaano kahina o hindi handa ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos dahil siya ang nagbibigay ng kakayahan upang magtagumpay. Bilang tao po, no, marami tayong depekto. At maalala ko po yung sinabi po ni Mami na grabing pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen. Kasi sino ba naman tayo para gamitin niya? Sino ba naman tayo para gamitin niya sa mga gawain? Amen. Kasi kaya naman niyang gawin yun kasi nga Diyos siya. Amen. Pero pinili niya pa rin tayo kasi grabe yung pagmamahal niya sa atin. Amen. At yun, God's calling is not based on our credential. It is power that makes the difference. Marami sa atin feeling unworthy or unprepared when faced with a calling. Sometimes napapatanong po tayo sa abilities na meron tayo, knowledge, or our past mistake na meron tayo. Iniisip natin na that we are not enough. Iniisip po natin na hindi tayo sapat, pero the Bible tells us that God is not looking for perfections. Tumitingin po siya sa puso na handang sumunod para sa Kanya. Amen. Pangalawang points po natin, God equips the called.
Kapag ang Diyos ang tumawag, hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng kakayahan, wisdom, and strength na kailangan po natin to fulfill our purpose. In Ephesians 3:20 says, "Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is worked within us." At ito po yung mga factor kung bakit minsan hindi natin nagagawa ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Una po, kawalan ng tiwala sa sarili. Marami sa atin nagdududa sa kanilang kakayahan, iniisip nila na hindi sila sapat o hindi nila kayang gampanan yung pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Madalas nilang tanungin ang sarili, bakit ako? Hindi ako handa. Amen. Tulad ni Moises, marami siyang sinabi na kesyo hindi ako magaling magsalita, etc. Pangalawa po na factor kung bakit hindi po natin nagagawa minsan yung pinapagawa sa atin ng Panginoon ay takot sa pagkakamali. Takot na magkamali o mabigo ay isa sa pinakamalaking hindrance. Iniisip ng marami na baka hindi nila magawa ng maayos ang inuutos sa kanila ng Diyos. Amen. Sinabi sa atin ng Panginoon na huwag kang matakot ni panghinaan ng loob, sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man mapunta. The victory is not dependent on our abilities, but His power that guiding us. Amen. Pangatlo po, pag-focus po sa ating mga limitations. Madalas tayong tumitingin sa ating kahinaan, kulang sa resources, karunungan, or strength. Nalimutan natin na ang Panginoon ang ultimate source ng lahat ng ating kailangan. Iniisip natin na baka hindi natin kaya kasi simpleng tao lang naman ako, sino ba naman ako? Amen. Tapos sasabihin nyo, sorry ako lang ito eh. In 2 Corinthians 12:9, ang aking biyaya ay sapat sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Marami mang tayong limitasyon, but the God who are serving is the God of limitless. Pang-apat po is kawalan ng pananampalataya sa plano ng Diyos. Minsan hindi natin maintindihan kung bakit tayo tinatawag sa isang gawain, kaya nagkaalinlangan tayong sumunod. In Proverbs chapter 3 verses 5-6, sinabi ng Panginoon, sinasabi sa atin ng Panginoon, magtiwala ka ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Itutuwid niya ang iyong mga landas. Amen. At ang ating last point po sa gabing ito ay God transform weakness into strength. Kung iniisip po natin na ang ating kahinaan ay barrier para sa gawain ng Panginoon, no. In fact, ginagamit niya po ito for His glory. Sabi nga po sa 2 Corinthians 12:9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Kung maalala po natin si Ananias, di ba? When Ananias obeyed the Lord, something happened to Apostle Paul. Ginamit ng Diyos si Ananias to evangelize Paul. Ginamit ng Diyos si Ananias to pray for Paul. Ginamit ng Diyos si Ananias to baptize Paul. At sa simpleng pagsunod po ni Ananias, grabe ang nangyari at maraming nabago. Amen. God uses ordinary people, mga taong willing at available at may pusong sumunod na kahit na at kahit pa. That is how grace is manifested through ordinary people. At sa ating conclusion po, hindi mo kailangan maging qualified sa mata ng mundo para gawin ang mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Hindi interesado si Lord sa kaya mong gawin. Interesado siya sa kung ano ang kaya niyang gawin sa pamamagitan mo. Amen. Kaya kung feeling mo unqualified ka, alalahanin mo kung sino ang tumawag sa iyo. Don't lean in your own understanding. Lean into the fact that God has qualified you para gawin ang great things para sa Kanya. At ayun lamang po, naway mayroon po tayong natutunan. At yun, God be all the highest glory.